489. And then the DOH secretary says there's reserve of 600. So totally 600. So kindly tell us the truth. Hindi na kailangan maglabas ng ID. Hindi na kailangan ng guarantee letter sa mayor, congressman. So, ano po? Dalawa po. Yung batas creating PhilHealth or the Universal Healthcare Law. Hindi po opo. Ano po sa dalawa? Pera po ng DPWH, mas malaki pa po ang dagdag doon sa mismong budget ng DSWD. Diyos por santo, buhay pa kayo! Ano nga ba ang nangyari? At bakit biglang zero subsidy na ang PhilHealth? Then, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating universal health. Kaya binawi ng Department of Finance dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. The PhilHealth has sufficient budget to do all of the things. Kundi, panalo na naman ang mga swapang sa pera. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... Okay. It's there's a hindi Alright, nagbabalik ho tayo mga kabritan. Welcome back na naman ho. Mabuhay ho tayong lahat saan mang sulok ng ating mundo na may mga Pilipino. Overseas Filipino workers, yan po ang ating pinaka-importante sa lahat na babatiin sa araw-araw ho. Dahil tagayo po ay malaking tulong ho na inyong inabot ho sa atin sa ating programa. Alright, so yung paksa ho natin ngayon ay ito hong Think About It ni Manong Ted. Pero bago ho natin yan ibibigay sa inyo, dito mo muna tayo kung papaano ho nilampaso yung mga tauhan ng PhilHealth sa ating mga magigiting, magigiting parang sundalo, ano? Sa ating mga tapat sa kanilang tungkulin na mga senators, si Senator Lauren Ligarda, kasama na ho dyan si Senator Christopher Bongo, mga kabalitan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share nyo po yung ating video, pindutin nyo po ang notification bell, at like, mag-comment para tayong lahat sabay-sabay nating malaman ang mga kaganapan sa ating lipunan. At pakiusap po natin na sana kung may ads na lumabas po dyan sa video yan, huwag nyo po sanang i-skip po yan. Yun na po yung may tutulong nyo sa atin para may makastocks po tayo ng marami nitong 3-in-1 at toasted na pandesal. Alam mo naman, Pinoy na Pinoy, di ba? Pandesal lahat. May malunggay pandesal. Basta pandesal, toasted. Sarap po, sarap lagyan ng ng margarine o kahit ano-ano pa. No? Napalaman. So, huwag niyo pong i-skip mga kabalitan, ha? Ako po'y nakikiusap po sa inyo ng taos-puso po na sana magtulungan ho tayo dito. Meron pa po. Siyempre, importante ho ito. Kailangan niyo po panoorin niyo itong mga makikita niyo, ha? Yung mga aktibo ho. Sa HUAD Committee na mga district representatives. Ayun, sila yun, magigitingan sila. Panoorin niyo po isa-isa at talagang i-memorize niyo po yung mga pangalan at mga pagmumuka ng mga mga hanggaw nito, mga kabalitaan. Lalo na ho nitong ating party list representatives. Panoorin, tignan niyo po yung mga itsura niyan. Mahirap na pag tumagal pa ho yan sa mayabang kapulungan, mga kabalitaan. Eto, at panoorin niyo po sila.
Alam nyo na. Ayun, nakikita nyo na po. So, bahala na ho kayo. Nakasalalay ho sa dulo ng mga ballpen nating hawakan para bumoto. At anyways, hindi natin magtatagal. Ito na po, panoorin natin si Ma'am Lauren Legarda at itong si Senator Bongo. Anyway, because you have so much unused funds amounting to, may we know, 600, what is the amount, just to be accurate? Your Honor, CEO? 489 billion. Million. 489 billion. Billion, Your Honor. 89. So, with such, what is the 489 and why is it 600? You know, when we ask these questions, and my question is very basic, how much do you have? Don't let us draw information from your brains. Tell us the truth of how much total, whether it is called reserve, what is the 489 called, so that we have a full picture. Because otherwise, if you did not persist in my questioning, then I would have thought that the news reports were inaccurate and the statements of the DOH secretary would have been inaccurate because I saw 600B. Very simple, basic questions because that's where we're coming from. And to just please advise us, do you need anything or you are comfortable with what you have because it's a big amount and the president himself has stated many times that there was not a necessity, it was not necessary to provide any budget for you. The Filipino people need to know. And my second question would be, meron ba ni isang Pilipino na maaapektuhan dahil siniro? Hindi kami ha, wala ako sa BICAM ha, na siniro ang PhilHealth. At yung mga, pangatlong tanong, yung mga ospital at mga serbisyo na umaangal sa amin dahil kami ang nasa field na marami raw babayaran ang PhilHealth sa kanila, bakit nyo para naman kayong may rubber band sa mga pockets ninyo na may pera ayaw ilabas? Hindi nyo pera yan ha? Kayo'y empleyado ng gobyerno, parang tayong lahat ha? Babayaran nyo dapat in a timely manner lahat ng mga kinauutangan ninyo. That's fiscal discipline. I think your background is finance. Point of care. Hindi na kailangan maglabas ng ID. Hindi na kailangan ng guarantee letter sa mayor, congressman, senator. Ay inaasikaso na sa pampublikong ospital. Inaasikaso na sa may MOA ang DOH. So lahat na. And just for the record, Mr. Chair, Naalala ko pala, no? Yung PhilHealth, parang ginamit na yung indigency. Punta ka doon kay Mayor, punta ka doon kay Barangay, pirma ka doon. Pag wala ka sa lista, hindi ka butante nila, nako, iyak yung pasyente. At ito, klaro talaga, di ba? Ito, ngayon ko lang po naintindihan na hindi pala ganon. Wag mo na idaan sa barangay, wag mo na idaan sa mayor, sa LGU. Ito, national program to para ho sa lahat na makaka-avail ho sa PhilHealth. even before the universal health care was enacted into law, Senator JV, what did I do? What did we do? You were my vice chair for health. I covered, as chairman of finance, every Filipino, every indigent Filipino. Sec Mina Pangandaman knows this. She's now the DBM secretary. She was with me. Alam to ni Attorney Yoli Doblon, where is she? She was the head of the LBRMO. Director Irene knows this. She was also the deputy staff of Attorney Doblon. Kaya ng national budget, wala pang universal health care na lahat ng mahirap, point of care, pagpasok hindi kailangan magpakita ng ID o GL ng lahat ng pampublikong ospital bago magkaroon ng batas. At salamat na isabatas namin. Okay, pakisagot po. Maraming salamat. Before you answer that, no, Senator Legarda, na-discuss na po natin, Ma'am Lauren, na-discuss po namin earlier ito, some sa mga questions mo. Pakisagot lang po, Mr. Renato Limsiaco, kung ano yung tama, no? Kung 600 o 489. Kasi nung budget hearing, iba yung binakita nyo sa amin na figures. So, iba't ibang figures ang lumalabas ngayon. Pangalawa, Senator Lauren,
pang-11th hearing ko na po ito ng Committee on Health. Naka-anim na po ako sa PhilHealth dito. At nung sabi ko nga sa kanila, wala sanang excess funds, wala sanang reserve funds. Kung yung inimplementa nila ng maaga, yung expand benefit packages, increase case rates, this week lang po sila nagkandarapa to increase the case rates. This week lang po sila nagkandarapa to expand benefit packages. So kung inagahan yon, walang excess funds na wawalisin ng National Treasury, walang reserve fund na makikita, at maraming pasyente ang makikinabang, yung mga mahirap nating kababayan, kung inaksyonan po ito ng maaga. Ano ba ang ibig sabihin ng investment portfolio? What is the nature of the investment? It has to be discussed. That is not your money, that is public money. What is the risk profile? How much is the forecast revenue and for what? And what are the financial institutions where this is lodged? And I would like them to explain to us, because kinakaltasan lahat kami, tayo, ng PhilHealth. Kayo ang may hawak. Habang namamatay ang mga tao, humihingi ng guarantee letter ang habang proseso. While you are floating in billions, hundreds of billions of cash. So, definition of terms, ano po yung risk profile, at sinong may hawak ng pera ng taong bayan na nakalaan sa PhilHealth. Simple lang po maaring sa Filipino tayo magsalita para maintindihan dahil gusto rin namin malaman. Salamat po. Mr. Chair. Pakisagot lang po na yung exact amount talaga ng reserve fund ninyo. Maraming salamat, Mr. Chair. Based on our financial report, Mr. Chair, this one is October 2024. Our reserve fund is in the amount of 281 billion pesos. This reserve fund is provided in the law that the PhilHealth should set up a reserve fund equivalent for its 2 years operation. So 281 billion pesos. And we have a surplus of 150 billion pesos, meaning from our members' equity minus the reserve fund of 281, the difference, the surplus or the excess is 150 billion pesos, Mr. Chair, honorable members of the committee. Now, as to our investment. Sandali po. Yung 281, sabi nyo, nakasaad po sa batas Apo. na kailangan. O sige, pakita nyo mamaya yung provision sa batas creating PhilHealth, right? Or the universal healthcare, which? Opo. Which? Ano opo? Dalawa po. The batas, yung batas creating PhilHealth or the universal healthcare law. Hindi po opo. Ano po sa dalawa? Ang nagsaad sa batas. At kung meron pong kayong provision, pakilagay sa record para maliwanag po, para hindi whim, para malaman ng taong bayan na may basihan. So kung 281 reserves, ipaliwanag nyo, anong ibig sabihin ng reserves? Anong batas ang nagsasaad na kailangan may 281 nakareserba? Pangalawa, yung 150 billion in surplus, paliwanag din nyo po ano yung basis niyan. Batas rin ba? Kami ba ang gumawa ng batas? Or ito ba ho, ano ang sinusunod nyo? Tapos, i-add natin si 281 at saka si 150 mula sa 600, yung balancing yun, akin na, saan po yun ginagamit? Yan. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Chair, Honorable Ligarda. Now, on the reserve fund po, Republic Act 7875 or the PhilHealth law, mayroon po yung provision. And of course, it is also stated here in Section 11 of the Universal Healthcare Law that Program Reserve Fund, PhilHealth shall set aside a portion of its accumulated revenue not needed to meet the cost of the current year's expenditures as reserve fund, provided that the total amount of reserve fund shall not exceed a ceiling equivalent to the amount actuarially estimated for 2 years projected program expenditures. So ito po yung basis po natin why we gonna set up the 2-year reserve fund in the
in compliance with this provision, Mr. Chair, Honorable Ligarda. We see Section 11 of the reserve funds, and of course, it does not state the amount because amounts will differ. But based on the definition of Section 11, is 281 compliant with it, or is it over the compliance? Mr. Chair, Honorable Ligarda, this computation calculated by our Department of Finance and adopted by the management, by the board, that the reserve fund for our FS in the year 2024 in the amount of 281 billion. Proceed po with 150 surplus. Define po, pakipaliwanag po ano ang surplus. Ang pagkaintindi namin ng surplus ay extra, sobra. Okay. So reserve, surplus, may 431 billion pa kayo. Ayan. Paliwanag nyo yung ibig sabihin ng surplus at yung basihan ng surplus nyo, tapos yung 431, nandun na tayo. Paliwanag po nyo yung paggamit ng 431 at saan po naka-invest, ano po yung interest, ano yung risk. Thank you. Maraming salamat, Mr. Chair, Honorable Ligarda. On the part of the surplus po, ay initially in the year December 2023, wala ho tayong na-set up ng ganito. The initial that we have reserved ay 464 billion pesos. Now, with that computation of the EOF and adopted by PhilHealth, so yung sobra doon ay yun ang tinatawag natin na surplus. Now, for year 2024, sa beginning balance, in-add natin po yung income of PhilHealth na as September mayroon ho tayong 46 billion. Binawas po natin din dito yung compliance to the Department of Finance Circular 003-2024 and the Dahil po, tapusin na ho natin to dito. Talagang wala sa ayos tong PhilHealth mga kabalitan. Napakatagal mag-explain ho. Daming paikot-ikot. Nagalit na ho si Loren Ligarda dahil hindi ho nila matumbok-tumbok yung kanilang punto at parang pinapaikot na ho yung ating mga senador at buti nga nahuhuli ho nila ito. Kaya ngayon ito, utal-utal na mag-explain at wala ho sa punto mga kabalitan. Anyway, tuloy ho tayo sa kabila dito kay Manong Ted. Opo, ito na po yun. Sino man pong tao na may malasakit sa bayan na maaari pong dumulog sa kataas-taasang hukuman, pag-isipan nyo na po dahil it is really so back. Pork barrel is back. Klaro na po ito, wala hong no debate. Wala na pong pwede pang itanggi dahil ang nakalagay po lamang sa line item po ng dagdag na 288 billion pesos na dagdag na pera po ng DPWH, mas malaki pa po ang dagdag doon sa mismong budget ng DSWD. Por Diyos por Santo, buhay pa kayo! Ang nakalagay dito, ano mo? 288 billion? 289. Round off mo kasi 289 yan. Various infrastructure projects. That's lump sum appropriation. Various, ha? Various, ha? Oo. Very serious kayo dyan? Infrastructure project. Oo. Mga kapatid, bilang pondo para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Ang pangunahing pong ahensya na dapat ay nagpapatupad ng batas na ito ay ang Kagawaran ng Kalusugan at ang Philippine Health Insurance Corporation. Katunayan, maging ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO ay inaatasan din na magbigay ng karampatang ambag mula sa kanilang kita patungo sa PhilHealth. Sa datos ng PhilHealth, 26,152,000. Actually, kung titingnan po natin yung buong figures, and kung itasama po natin yung IPL na tinatawag, yung kung nabanggit nyo na billion or later on ay magiging trillion na, ay magganon po yung ating magiging feature sa actuarial projections po. Kung mismong ang tagapagsalita ng PhilHealth ay umaamin na sila ay kakapusin na sa pondo, bakit hindi ito mapagtanto ng marami sa ating mga mambabatas? At maging ang Pangulong Marcos Jr. mismo nito lamang Lunes ay nagbigay ng katwiran kung bakit hindi na dapat pangbigyan ng subsidiya ang PhilHealth. Balit, paano ito magkakatotoo kung ngayon pa lang ay hindi na makapagbigay ng tamang serbisyo ang PhilHealth? Kung kailan binawasan ng pondo tsaka paggaganda ang serbisyo? Asa pa tayo? Hindi po ba ampaw na mga pangako na naman ito? Iba-iba ang sinasabi nila. Sabi ng kumaltas, 600 billion. Sabi ni Pangulong Junior, 500 billion. Sabi ng takapagsalita, 431 billion. Hindi ba't sa ganito pa lang ng mga salita at hindi
tugma ng mga sinasabing halaga ay nangangahulugan na sadyang mayroong problemang pangangasiwa at pananalapi ang PhilHealth. Pero heto ang malinaw. Kaltas pondo para sa Universal Healthcare Act. Pero dagdag na 288.6 billion pesos na pera para sa DPWH. Mag-aabono tayo ng pera para sa kontribusyon ng indirect contributors ng PhilHealth. Pero may malaking pera na 26 billion pesos para sa AKAP. Tiis-tiis tayo sa napakabarat na benepisyo ng PhilHealth. Pero ang Kamara ng Representante may dagdag na 17.3 billion pesos sa kanilang panggastos. Ano pa? Kundi lugi na naman ang bayan dito. Kundi panalo na naman ang mga swapang sa pera. Sila na naman ang panalo. Ano sa palagay nyo? Brian, mag-isip-isip ka na. Aba, yung pasaring ho ni Manning Ted ay naku, walang humpay ho dyan sa Malacanang at sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Hindi pa sila nabingi sa mga banat ho ni Manong Ted. Ha? Ito'y hindi ordinaryong komentaryo ng isang komentarista sa radyo. Ay talagang ito ay parang tagos hanggang buto na ho ito. Siya, hindi pa ba nila ito napapansin? Anyways, tignan natin sa, hindi pa man tapos tong laban ng mga kurimaw, mga kabalitaan. At sila ay umaasa pa rin na makukuha yung original na budget ho, lalo na diyan sa AKAP. No, napakahirap po mga kabalitaan kung yung isang tao ay suwapang talaga sa pera. Alam niyo po, kung ang tao po ay talagang may masamang intensyon, lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno, hindi mo na maiisip na marami ho kayong masasagasa ang mga kababayan nating mahihirap. Kasi na iniisip nyo yung nanlalaki na yung mga mata nyo na papalapit na ho yung pera. Baka sa bandang huli, pera ay maging bato na. Kaya po mga kabalitaan, sa ating programang ito ay huwag niyo pong tatantanan. Manood ho kayo dito dahil marami pa po tayong ilalahad sa inyong mga komprehensibong na mga balita at impormasyon sa reaction video ho natin sa Danagan Balita News Update. At yun nga po, talagang winaswasan ng mga senador ni Senadora Loren Ligarda, Senador Bongo, itong mga tauhan, o sabihin na lang natin, ito yung mga personnel ng PhilHealth, yung dalawang mama ho dyan, talagang nauutal ho sila pag tinatanong kung magkano nga ba talaga yung budget. May sinasabing 500, 400, ngayon 600. Ano ba? May ano ba? May trust fund ba? O di kaya may surplus funds ba yung ating PhilHealth? Ay so yun, gamitin nyo kaya yung ano, yung ano lang, yung simple na salita. Yung terminolohiya nila ay napakahirap po intindihin. Yung mga, ano ba yung package na yun, di ba? Kaya yun, sinabun ho. Ang hirap po kasi pag may tinatago ho kayo, pag tinatanong kayo, talagang mawawala ho kayo sa focus. Dahil natatakot kayo na baka magkamali kayo sa sagot. At, ayun, mauhuli ng taong bayan, gaya ng ni Isidre. Sinabi pa daw ni may mandato sila ni Martin Romualdez para ho sa campaign of impeachment, a campaign of ano ba yung sinasabi niya noon, nakalimutan ko na tuloy. So kaya ganun pag may tinatago talaga si Chua, sabi niya, sino ba yun? Si Chua ba yun o si Barbers pala? Kasi may bago pa namin isalain yan kasi may script, biglang kumambyo rin, di ba? So, alam niyo po mga kabalitaan, ay malapit na ho natin makukuha yung hustisya. Ito na lang po yung alas ho natin na ibibito talaga ni PBBM. Itong 2025 General Appropriation Act or taunang budget ho mga kabalitaan.
Kaya huwag ho tayong bibitiw. Dahil alam ho natin na sila ay talagang mapapalayas na diyan sa mayabang kapulungan, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video, huwag kalimutan ho. Tulong-tulong ho tayo. I-share niyo po yung video ito para malaman ng karamihan ang mga ganapan sa ating lipunan. Lalo na ho, mag-subscribe na ho kayo. Tulungan niyo po tayong makakuha ng 100,000 subscribers, mga kabalitaan. Importante ho yan. Sana matulungan niyo ako. Yung contribution niyo ay yun na ho yan. Makabili na ho tayo ng tawag nito, ng kape 3-in-1 at toasted na pandesal, then palaman. Kung hindi niyo po i-skip yung ads na inyong makikita ho. Yun lang po yung may tutulong niyo at ito po yung may tutulong natin sa inyo, sa mga kababayan ho natin na talagang masama at lungkot na lungkot ho sa pangyayari sa ating bansa, mga kabalitaan. So, tutuloy ho tayo. Magbibigay pa rin ho tayo ng sapat na impormasyon para kayo dyan ay magiging kalmado ho. Relax lang ho tayo, relax lang. Kasi kami, relax na ho kami dito kahit antok na sa kakagawa ho ng reaction video natin. Nanlalaki na yung mga mata natin dito. Ayun, so sa susunod, kita-kits tayo. Abang-abangan nyo po pa yung ating mga latest uploaded videos natin. Pindutin nyo na po yung ating notification bell. Ako po yung magpapaalam. At ingat-ingat po kayo kung saan kayo ngayon. Sa lahat ng mga OFW, Overseas Filipino Workers, bagong bayani ng Pilipinas, saludo ho kami sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo, mga kabalitaan. Ganon din ho ako, mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam na. Luzon, Visayas at Mindanao. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.